Good morning! Hindi halata. Sige. Okay. Nasa 4th Sunday na tayo ng March at malapit nang matapos. Ilang buwan na lang, Pasko na naman. Di ba? So, pero bago ang ilang buwan, ilang araw na lang, yan. Resurrection Sunday na muna bago ang Pasko. Okay? So, nasa 4th Sunday tayo at ang word feed for March ay yung parang Kingdom Discipleship. So, andun pa rin tayo. So, marami na siguro tayong narinig at na laman nung nakaraang 3 Sundays. So, ngayong araw na ito, muli, that's kung anong ibibigay sa atin ng Lord, pakinggan na lang natin. At Lord, pray lang ako ng konti. I-open niyo po ang aming heart, ang aming puso at isipan, Lord, na maintindihan namin at maisapuso namin, maisabuhay namin ang iyong nais na iparating sa amin na nanggagaling sa iyong salita, Lord. Gamitin mo po ako, Lord, sa umagang ito. Ito'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tuloy tayo. Yun pa rin ang ating purpose, to understand God's purpose for men and women, to understand the authority He gave and their influence on earth. So, tuloy-tuloy lang tayo, ano? So, nasa 4th Sunday na tayo at gusto ko lang i-review ng konti. Noong una, first topic natin ang disciples. So, doon ba sa pagiging disciple, titigil na tayo? Siyempre, hindi. Diba? Kasi, yun ang command ng Lord. So, kailangan natin mag-produce ng another disciple, and then, pag napag-produce tayo ng another disciple, magiging multiplier na tayo. At then, darating tayo sa pagiging franchiser. Nakarinig na ba kayo ng franchiser na word na ano? O ngayon pa lang? Ngayon pa lang. So, okay. Galing kay Rice Brooks, sinasabi niya, the Great Commission is also called the Apostolic Mandate. It is a mandate because it is not optional or reserved for members of some spiritual elite. From the very beginning, a convert should know that, but by coming to Christ, they are not only forgiven and placed in God's family through Jesus' death and resurrection, but they also have been commissioned by Him to take His gospel to the nations. So, alamin lang natin ano bang ibig sabihin ng mandate. Sabihin lang, it is an authoritative command. It is a formal order coming from a superior one to inferior one. So sabihin, mayroon lang nag-uutos sa atin na nasa mas mataas sa atin para gawin yung kanyang mga pinag-uutos, yung kanyang command. And sabi nga dito, you have been commissioned by Him to take His gospel to the nations. Sabihin, the very first time na i-receive, na tanggapin natin si Christ bilang ating Savior, King and Lord, ito na, meron na tayong command to take His gospel to the nations. So, kung hindi natin gagawin yung kanyang command, mananatili na lang ba tayong disciple? Gusto ba natin doon na lang tayo? Sabihin, hindi natin susundin kung ano yung command ni Christ. So, kaya nga, nagkaroon siya ng command na maging, to make disciples, para makapag-produce tayo, makapag-create tayo ng multipliers, at makapag-create tayo ng franchisers. Okay? So, tuloy tayo. Ngayon, ang series na for natin is Create Franchisers. So, point number 1 is franchising is a kingdom of heaven idea. Ganda, no? Kingdom of heaven idea. So, lahat naman siguro nag-agree na lahat ng naiisip natin, lahat ng ginagawa natin, kingdom idea lahat yan. Bakit? Kasi nasa kingdom of God tayo eh. Kingdom of heaven tayo lahat. Lahat ng ideas na pumapasok sa atin, galing naman lahat yan kay Lord. Tama? So, halimbawa kay Al, may idea ka, sabihin mo, idea ko to. Pero, kanino ba nanggaling yung idea mo? Bigla na lang bang pumasok? Di ba? Magagaling, pinipili ng Lord kung sino ang bibigyan niya ng mga ideas para ma-share natin sa iba, di ba? So, from Genesis
chapter 1, verse 28, God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." So, tingnan lang natin itong feel. Dito tayo magpo-focus sa feel. So, feeling can be understood in our days as franchising. So, okay, babalikan natin mamaya yan ha. Ano ba sa Tagalog ang feel? Pag sinabi sa Tagalog ang feel is punan. Parang pag nag-exam tayo, fill in the blanks. Punan ang blanco na sagot, di ba? Fill in the blanks. So, punan. So, sabi ni Lord, fill the earth and subdue it. Magpakarami kayo. Punin nyo ang sandigdigan at kayo ang maging steward ng lahat ng ito. Di ba? So, feeling, pag sa Tagalog, ang feeling is pagpuno. Yun naman ang pagpuno sa Tagalog. So, yung feel is punan, yung feeling is pagpuno. So, pupunuin natin. So, paano natin gagawin yon? Madali bang punuin lang yon? Basta lamang, dito ka, punta ka doon. So, meron tayong illustration na gagamitin. Yan. Fast food chains like Jollibee expand by establishing franchise stores, ensuring that their food and service reach more people across different locations. Ganon din sa church. This means planting churches in different locations, ensuring that more people have access to worship, fellowship, and spiritual growth. Pero, ganun ba nga kadali yun? Kagaya ng tanong ko. Basta na lamang ba na, pag naisipan natin na maglagay ng plan ng church, pupunta na tayo doon. Hindi, di ba? Kagaya ng ginagawa ng Jollibee. Ang Jollibee, hindi yan basta-basta nagpa-franchise. Hindi yan basta-basta naglalagay lang sa isang lugar. Unang-una, may process yan eh. May idea sila kung paano gagawin. Hindi yan basta ilalagay lang sa isang lugar. Pag-aaralan nila yan. Bawa, unang-una, kailangan na lang strategic place. Hindi yan basta ilalagay lang halimbawa sa isang sulok na wala namang pumupuntang tao. Although alam naman natin na pag sinabing Jollibee, kahit saan lugar yan, pupuntahan nila yan. Pero, iba pa rin kapag ka nasa strategic na lugar, doon mo ilalagay. Diba? Pangalawa, maraming mga documents, mga legal papers na kailangan para makapag-franchise. Diba? Pangatlo, maraming kailangang tao na kailangang i-train, kailangang malaman kung anong gagawin kasi hindi ganun kadali pag ikaw ay nag-franchise, hindi gano'n. Kahit nga halimbawa, sunubukan mo, mag-franchise ka ng pares-pares, hindi gano'n kadali rin, di ba? Kahit isang corner lang, franchise ka ng pares-pares. Kasi kailangan, alam mo rin yung traffic ng tao, kung ito ba ay daanan, kung marami bang kung sakayan ba ito, o maraming bumibili. So, gano'n din sa Jollibee, di ba? So, maraming kailangan gawin. At panghuli, hindi lang basta maayos ba lahat yung mga tao, trainings, yung mga lugar, kailangan din dyan, siyempre, yung mobilization. Magkano na nga ng franchise fee ng Jollibee? Nasa 35 million na? 40 million? Wow! Noon kasi, naisip ko, paano kaya kung mag-franchise ako ng Jollibee? Nasa 5 million lang noon eh. Noon kaya lang wala ako. Kahit 5 piso lang, kaya ko. So yun nga. So, okay. Ganun na pag-franchise ng Jollibee, Hindi lang basta ganun sabihin na ilagay natin to dito. So, ginagawa nila yan para nga maparami, maabot ng marami yung kanilang produkto, yung kanilang service na ibinibigay. Kasi nung time na yun, mabanggit ko lang sa inyo, kasi first work ko ay sa Jollibee after nang makagraduate ng college. So, sa Jollibee ako unang nagtrabaho. So, ganun kalapit sa akin ng Jollibee. So, okay. Hindi ganun kadali. Kasi nga, ang mission nila ay para makareach maraming tao. Kasi nung time na yon, 1989, hindi pa ganun karami ang Jollibee. Ilan-ilan pa lang. So, talaga naman pag
Pag peak hours, ang haba ng pila. Ilang counters na yun. Ang haba na ng pila. So, ganun ang ginawa nila. Kaya naisipan nila na magkaroon ng franchise. So, ngayon, balik tayo sa church. Church planting. Ganun din ba kadali? Hindi rin eh. Kaya ng ginawa ng 211. Una muna noon si Pastor Dennis, Bible study lang kami. So, meron kila Miko, meron sa amin sa Estancia, sa San Juan. So, akala ko, C2 silang discipleship lang Bible study, no? Bigla na lang sabi ni Pastor, nakakuha na ako ng ng lugar natin. Meron na? So, yun nga, inisa-isa, merong naghanap siya ng strategic na place. At ito nga sabi nga sa akin, JR, itong lugar na ito maganda. Kasi, nasa corner tayo eh. Kung galing ka ng Manila, one ride lang, baba ka na ng Kalentong. Galing ka ng Manila sa kabila, San Taana, one ride lang din. San Juan, Cubao, diretso, kanto lang din. Pag dito ka naman galing sa Pasig, crossing, o ganun din, one ride, lang din, di ba? So, strategic yung place dito. At merong libreng parking. Di ba? So, okay, one point. Okay, sumunod, yung mga papers, okay naman, kompleto naman sa papers. Sa tao naman, tuloy-tuloy naman si Pastor sa pagtitrain ng mga tao. At yung huli, kagaya sa Jollibee, may mobilization. Yun ang wala tayo. Totoo, inaamin naman ni Pastor kahit 5 wala siya nun. Nung ipareserve niya itong lugar nito. Pero, ang good news, meron tayong Lord. Yun eh. Yun ang pinangahawakan ni Pastor. Sabi natin, itutuloy natin ito. Kasi si Lord ang bahalang mag-provide ng lahat ng ito. Kung nakita niyo ito nung first time, sasabihin niyo, Pastor, bakit naman dito? Di ba, hindi na una ko nakita, sinama ako dito. Dito tayo. Pero ngayon, tingnan niyo naman ang paligid natin. Ang lamig, dilalamig ako. May jacket na. So, ganon kadali. Para kay Lord, ang plant ng church kung susundin natin yung kanyang command. So, tuloy tayo. Okay. Just as the franchise maintains the quality and mission of the original brand, each new church should carry the same values and teachings, spreading God's message effectively and consistently. Ayan. Balik ulit tayo sa Jollibee. Kasi, compare ko lang para mas madali nating maintindihan kung anong ibig sabihin ni Lord. Sa Jollibee, mini-maintain talaga nila yung quality at yung service nila kung paano. Kasi actually, sa Jollibee, meron pang meron pang, para ma-maintain yung quality, meron pa silang mga tinatawag na mystery shopper. Meron yan, mystery shopper. Na-experience yan kung paano yung quality ng pagkain, kung paano yung kabilis yung service. So, kailangan ma-maintain yung quality. At ang pinanggagalingan lamang ng kanilang pagkain ay doon sa kanilang komisary. Timplado na yan. Pagdating na lang ng brands, timplado yan, lulutuin na lamang yung kanilang joy, yung spag sauce, so yung fiesta sauce, so ganun lang. Timplado na yan. Ngayon, napapanatili nila yon dahil nga sa kanilang mission na maging maayos at makapag-serve sila ng maayos. So ganun din sa church. Ganun din sa 211. Ano ang system ano ang idea dito? Meron tayo niyan, no? Yung C2C, establishing class, equipping, IHD, hanggang sa makarating tayo sa leadership training. So meron. Napapanatili yon. Ganun ang ginagawa dito sa 211. Meron tayong standard na sinusunod. Kailangan lahat, dumadaan tayo sa ganun para pare-parehas tayo na kung ano ang ibibigay sa isang lugar. Halimbawa, napunta tayo dito sa Masbate, andito tayo sa Mandaluyong, parehas lang. Hindi magkakaiba. Di ba? So, yun ang kagandahan ng mayroong training, mayroong system na kumbaga ginagamit. Nakaset na lahat yan. Hindi basta-basta pwedeng magpa-franchise ka, mag-church plan ka,
gusto lang gagawin mo, ganito lang. Hindi. Hindi ganun kadali. May process, may procedure kung paano dapat gawin. Okay? So ngayon, point number 2. Franchising is simply doing the kingdom systems. Sabi sa Matthew 28 verse 19, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Verse 20, "And teach them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age." Excuse me lang. Sabi dito, "And surely, I am with you always." Sinasabi lang niya dito, Lord. Ang sinasabi lang ni Lord dito, He is always with us. May assurance. May assurance si Lord na lagi niya tayo sasamahan to the very end of the age. So, meron siyang assurance na sasamahan niya tayo at i-empower niya tayo para gawin, to obey the system I have commanded you. Para, ito nga, to obey everything I have commanded you. Meron ng sistema eh. Ang gagawin lang natin ay i-obey lang natin. At ano yung gawin natin? Gagawin natin to go and make disciples of all nations. So, di ba meron na? Meron ng sistema na ando na. Copy and paste. Di ba? Meron na tayo yan. Oh. Napakadali. So, ang gagawin lang natin is to obey. Parang mahirap bang gawin yon? To obey? Mahirap siguro. Kung meron kang personal na government na gusto mong, ay, teka muna. Ito muna ang gusto kong gawin. Pero, kung yun nga, sabi ko nga sa una-umpisa kanina, simula nung tanggapin natin si Christ bilang ating Savior, Lord and King, meron ng command sa atin to go and make disciples. Meron na kaagad. Nasa sa atin yon. Kung sasabihin natin, wait muna, saka na lang, uunahin ko muna ito. Ito muna ang gagawin ko. Kaya lang, baka mamaya hindi ka nabigyan ng Lord ng time. So, anong gagawin natin pagka ganun? So, gawin na lang natin, dapat, kung binigyan na tayo ng may pagkakataon na ito, sundin na lang natin, gawin na lang natin kung ano yung kanyang command sa atin. Napadali lang naman eh. Diba? To obey everything I have commanded you, to go and make disciples of all nations. So, ngayon, may illustration dito tayo. Kaya sinasabi dito, civil engineers use the term filling the earth. Civil engineers. Diba? So, construction, referring to adding soil to create strong, stable foundation for buildings, roads, and infrastructure. So, ganun yan eh. So, kapag gagawa ng building, wait lang, kakagulo. Okay, ito pa rin. Foundations. Wala naman. Nawala lang ako. Nawala lang ako. So, tuloy lang tayo. So, ganoon nga, habang magtatayo ng anything, kailangan natin ng foundation, ng pundasyon, na matatag na pundasyon upang maging matatag ang ating itinatayo. Di ba, Jeff? Ganoon naman talaga yun, di ba? Hindi basta puro bakal lang. Kailangan merong semento at lupa. O hindi rin man pwedeng puro semento lang, walang bakal. So, kailangan kompleto. Okay? So, ganun din. In the same way, planting churches is about establishing strong spiritual foundations, ensuring stability in people's lives, and providing a secure environment where faith can grow. Just as proper land filling prevents instability, a well-rooted church helps people stand firm in their faith and purpose. Malalim ba? Madali lang sundin. Kasi ganun lang naman talaga. Kasi nga, pinilit ni Pastor na magkaroon tayo ng isang lugar na ganito. Kasi kung kailangan na, dito talaga tayo mag-grow eh.
Yung lalo na kapag nagkakaroon tayo ng Bible study, mga training, dito tayo mag-grow spiritually. So, kailangan talaga natin ang mga ganitong pagkakataon, mga ganito. Kaya, sundin lang natin yan, no? Yung ating C2C, ano na yan, at malalaman nyo, sa totoo lang, maganda. Dahil, napagdaanan na namin yan, sila Miko, sila Jeff. So, kaya nga siguro, nagkaroon ako ng pagkakataon na tumayo din dito sa unahan na to. So, anyway, tuloy tayo dito. In fulfilling our apostolic mandate, we must recognize that Jesus Christ is the unshakable foundation of life. Just as building needs a solid foundation to withstand storms and earthquakes, our lives need Christ to remain stable amid the challenges and uncertainties of this world. So, Jesus is the foundation of the church. And Jesus Christ is the foundation of our life. So, kailangan natin si Kristo. Meron nga akong alam na tao noong kapanahunan na malakas siya, talagang, kumbaga, nakaupo siya, minamak niya si Christ, minamak niya ang Diyos. Pero nung time na siya naman ang inuusig ng mga tao, sabi lang niya, ipapaubaya ko na ito sa Diyos. Bakit? Wow. Nung una, minamak niya ang Diyos. Pero ngayon, sasabihin niya, pinapaubaya ko na sa Diyos. Amen. Diba? So, kailangan natin ng foundation unshakable. At yun ay si Jesus Christ. The world we live in is unstable, influenced by the kingdom of darkness, spiritual deception, moral decay, and suffering. Without Christ, people are like structures built on weak ground, vulnerable to collapse when difficulties arise. Sabi nga, without Christ, I am nothing. Diba? So, yun yung Christian. Pag tinanggal mo yung Christ sa Christian, I am nothing. So, kailangan natin si Lord. Dahil siya nga yung foundation, unshakable. So, pag nakasandal tayo kay Christ, kahit anong bagyo, kahit anong lindol pa dumating sa buhay natin, chill ka lang. Actually, napagdaanan na namin yon. Marami kang pinagdadaanan sa pamilya. Pero, sige lang. Kasi, habang tumatagal, pag nalagpasan mo yung unang pagsubok, may susunod pa yan. At pag nalampasan yung susunod, mayroon pa ulit kasunod. So, Lord, wala bang katapusan? Mayroon. Kumbaga, tinuturuan ka lang ng Lord para maging maayos lalo ang iyong relasyon sa Kanya. Okay? So, however, by planting churches and spreading the gospel, we are essentially laying down a strong spiritual foundation, reinforcing communities with God's truth in this unshakable kingdom. So, ganun pa rin Di ba maganda? Kaya nga, ganda yung sinasabi ni Pastor na yung 17 and 17, 17.4 by 2033. Maganda yan, yung vision na yan. Kasi, ang plano nga dito, ilang churches dito sa Mandaluyong? 4? So, 4 sa ibang... So, maganda kasi kapag nag-overflow tayo dito, so, lalagay tayo sa iba pang lugar dyan, bawa sa Boni, sa Crossing, so, huwag kayo mag-alala, yun pa rin. Kung ano yung product dito sa Kalentong, yun pa din ang product doon kung saan man tayo malagay. Okay? Kasi yun talaga ang vision na magkaroon, yun nga yung franchising, para maka-reach out tayo sa maraming nangangailangan, gusto makarinig ng salita ng Diyos. Okay? So, just as civil engineers use earth-filling techniques to prepare the stable ground for construction, we as believers must fill the earth with God's presence, building a strong faith foundation that will stand firm against the kingdom of darkness. Wow. So, kailangan talaga natin. Kailangan natin itong mga trading na ito. Kailangan natin kung ano yung itinuturo sa atin to. Dali lang Copy and paste. Copy and paste. At sigurado ako, mapupuno natin ang buong Pilipinas o kung papalarin, kung God's will, kahit sa ibang bansa, magkakaroon ng 211 ministries. Di ba, Pastor?
Okay. So, in 1 Corinthians verse 3:11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Jesus Christ's action to establish a strong foundation in every nation is fulfilled through the church by planting more churches worldwide, churches that bear His name and carry His foundational presence. So yun nga, kagaya sinabi ko kanina, God or Jesus Christ is the foundation of church. And Jesus Christ is the foundation of our life. There is no true security in this world because Satan exists to bring destruction. However, our hope is found in the Lord Jesus Christ. This is why we must expand 211 ministries not only in Masbate, Mandaluyong, but across every city, province, and region in the Philippines. So, ready ba kayo? Malaking trabaho. Pero kung sama-sama tayo at tulong-tulong tayo at lahat tayo, lahat tayo, yan, dadaan dyan sa process na yan, kasi yun ang standard ng 211, walang mahirap, walang malaking trabaho. Kasama natin si Lord. Sabi nga ni Pastor, sa Kanya to eh. Ginagamit lang tayo. Sa Kanya itong 211. Diba? So, kumbaga, tayo yung mga tauhan lang sa franchise na binibigay sa atin. So, kaya, bilang application questions, pinakita ba sa iyo ang mandato ng Holy Spirit, ang tunay na mandato ng church? Okay? Meron ka bang maaring ipagkaloob or maitulong sa pag-create ng franchise? So, pag-usapan natin yan mamaya sa ating D group. Thank you to God.